sa meeting natin, halimbawa sa mga tawag doon, mga ginagawa natin sa Panginoon, sa lahat ng mga services natin, naramdaman nyo ba yung parang napipilitan na lang kayong umattend? O kaya naman napipilitan kayong gawin yung mga paglilingkod na to? Yan. So, mamaya baka malaman nyo kung ano ang dahilan o ano ang sanhi, 'di ba, ng mga ganyang pakiramdam. Naramdaman mo rin ba na parang nababurnout ka, nawiwiri ka, 'di ba? Gusto mo naman yung ginagawa mo, alam mo namang tama 'yan, pero parang sa loob-loob mo parang ayoko na nito, ganon. Parang sa loob-loob mo may kapaguran ka na nararamdaman at nararanasan. Nararamdaman mo rin ba lately na parang paikot-ikot na lang, paulit-ulit na lang yung nangyayari sa'yo, wala nang bago, di ba? So ngayong gabi na to, malalaman natin ang dahilan, bakit mo nararamdaman at nararanasan yan. Pero kanina, nakakatawa kasi ang tinapik naman sa discipleship ay how to win, di ba? Over doubt. Paano natin tatanggalin ang pagdududa sa buhay natin. And nung mga nakaraan, thankful ako dahil na-message yon. Parang gusto ko nga na i-message ang patungkol sa mga pananampalataya o pagdududa. Kasi nga parang nararamdaman ko, nasa-sense ko, na minsan may mga Kristiyano na nagdududa na sa Panginoon. Kailan ba siya babalik? O kaya naman, totoo ba ang salita niya? Di ba? May mga ganong mga problema na nararanasan tayo, di ba? May mga suliranin na ganon na nararanasan yung mga Kristiyano. And thank God kasi kanina na kung pwede nga lang, di ba, ma-record natin yung mga teaching sa discipleship para sana mas maraming mga makapakinig, di ba? Para yung mga wala, mapakinggan din nila. And at the same time, let us pray na, yun nga, mabuhay ulit yung population ng discipleship natin. Kanina, nung papunta kami ni Ate Mar dito sa church, parang na-remember ko lang lahat ng mga Mission House Days, NHA Days, kasi may mga tropahan kanina na mga parang yung mga galing sa school, tapos parang may mga pupuntahan sila. Parang iniisip ko, Lord, itong mga to, parang grupo-grupo sila. O minsan, mga klase-klase nga sila, di ba? Napupunta ko na rin sa kapihan, sa milktihan, o kaya naman sa basketballan, di ba? Para maglaro. Parang gawin mo naman yan sa mga gawain mo, sa church mo. Di ba? Yung parang minsan nakakamiss kasi yung bultuhan. Di ba? Yung parang mga magkakaklase o kaya naman mga magkakagrupo, pupunta sa prayer meeting o kaya sa discipleship, di ba? Para lang matuto ng salita ng Diyos. And habang kanina, nung nagdadrive ako, humihiling ako ng ganon sa Panginoon na, Lord, bigyan mo kami ng grupo ng mga kabataan, grupo ng mga kalalakihan na maglilingkod sa'yo. Di ba? Na yung tipong parang nakakamiss kasi yung buong klase, di ba? Pupunta sa church para lang mag-aral ng salita ng Diyos. And feeling ko, it's about time para ipag-pray ulit yun, di ba? Na magkaroon tayo ng radical faith na ipanalangin sa Panginoon, hingin sa Panginoon yung mga ganong challenge. Naalala ko nga dati, ang challenge sa amin ni Ate Beck, alam nyo ba, sabi niya sa amin, pwede tayong humiling sa Diyos ng tag-iisang milyon na kaluluwa. Di ba? Kung maniniwala lang kayo. And yun nga, I encourage every one of you na ipanalangin yung mga ganong bagay. And at the same time, kapag nagpe-pray ka, ipag-pray mo rin na maging handa ka sa ganon, di ba? Na Lord, bigyan mo ako ng grupo ng mga kababaihan na ifa-friend ko, iko-close ko, di ba? Ila-light group ko, i-care group ko, di ba? And tulungan mo rin ako na maging tapat sa kanila, di ba? Na i-cater sila. Amen? Amen. And ngayon nga, ang title ng message natin is Overcoming Religious Spirit. Ayan. So alam nyo bakit may mga ganon kayong mga pakiramdam, may mga ganong mga pakiramdam mga Kristiyano na parang paulit-ulit na lang ang nangyayari, paulit-ulit na lang. Pupunta sa church, kakanta, mag-opening prayer, tapos di ba, matutulog pag-worship, di ba? Tapos uuwi, yun na lang, di ba? Minsan alam nyo, ako chinecheck ko rin yung sarili ko, parang lalong-lalo na ng mga nakaraan. Parang sabi ko, Lord, na lang ba kami? Sumasabay na lang ba kami sa agos ng programa? O ginagawa ba talaga namin yung kalooban mo? Kasi minsan may mga ganon din akong nararanasan. Hindi ko i-exempt yung sarili ko dyan. Na minsan parang feel mo, burned out ka. Di ba? Feeling mo parang pagod na pagod ka sa dami ng mga kinikater mo, sa dami ng mga iniintindi mo at ginagawa mo. And minsan pala alam nyo, hindi natin napapansin, spirit of religion pala yon. Yung parang dahil ito na yung nakagawian mo,
yun na yung gagawin mo, di ba? To the point na parang, dahil ginagawa mo na siya ng paulit-ulit, nawawala yung delight, nawawala yung desire, nawawala yung passion, nawawala yung pagmamahal. Di ba? Halimbawa na lang sa pag-i-invite. Parang una, nakaka-excite talaga yung mag-invite eh. Pero paano pag nararanasan mong inaano ka na nila, neglect ka na nila, hindi ka na nila pinapansin, di ba? Ganon din sa pagtatamborin. Paano kapag sa una, di ba, excited talaga yan. Pag may bagong headband, may bagong palda, nakaka-excite naman talaga eh. Kapag bagong cover yung ating tamborin. Pero paano kapag nandun na tayo sa middle ng kalagitnaan ng ating paglilingkod? Same pa rin ba yung passion ng una hanggang dun sa gitna at hanggang sa dulo? And minsan, yun nga, hindi natin napapansin, merong spirit ng religion na kinakailangang i-rebuke natin. Diba? Kaya nga sabi nga dito sa diyan, sabi, one of the most powerful spirits that we have to stand, basahin ko lang, against, is the spirit of religion. Yan pa yung isa pa, diba, sa kakalabanin natin. Okay? Yung spirit of religion. In fact, it is so powerful that Paul connects religion with witchcraft. And alam nyo, kahit si Paul, tinapik niya yan, yung spirit ng religion. And, kinonect niya yan sa spirit ng witchcraft. Okay? Sa Galatia 3:1-3. Ito ang sinasabi dyan. Tagalog na lang tayo. I-next natin. Sabi dyan, no? Ano ba naman kayong mga taga-Galatia? Hindi ba kayo makaintindi? Bakit kayo naniniwala sa mga nanlilin lang sa inyo? Hindi ba't malinaw na ipinangaral ko sa inyo ang kahulugan ng pagkamatay ni Kristo sa krus? Ito ngayon ang gusto kong itanong sa inyo. Tinanggap nyo ba ang banal na spirito dahil sa pagsunod sa kautusan? Yun yan, yung sa pagsunod sa kautusan, yung religion nga. O dahil sumasampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan ninyo? Verse 3, talagang hindi nga kayo makaintindi. Grabe si Paul, no? Sabi, nagsimula kayo bilang mananampalataya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, bakit ngayon pinipilit nyong magpakabanal sa pamamagitan ng sarili nyong pagsisikap? Another term for religion. Di ba? Na, kumbaga parang sinasabi niya, bakit kayo bumabalik ulit sa mga ganong kaugalian? Di ba? Pinalaya na tayo ng Diyos dyan. Kaya nga minsan, ako, pinagpe-pray ko din yon sa sarili ko. Na minsan, Lord, wag mo kong masyadong gawing accustomed sa ginagawa namin to the point nga na nagiging religion na lang. Ang gusto ko, parang kapag kumakanta ako sa'yo, talagang feel ko pa rin. Ang gusto ko, kapag umaawit ako sa'yo, di ba talagang, puspos na puspos ako. Ang gusto ko, pag pinapamuhay ko yung kristyanong buhay ko, talagang vibrant na vibrant ako. Di ba? Talagang ganun yung pinagpe-pray ko kay Lord. Kasi ayoko dumating sa punto na ginagawa ko na lang yung mga ginagawa ko for the sake na trabaho kasi to, profession kasi to. Di ba? Dahil ito na yung nakagawian ko. Ang gusto ko, araw-araw, sariwa yung relasyon natin sa Panginoon. Amen? Kaya sino sa inyo nung linggo pa lang, nung linggo talagang makikita mo kung sino ang masayang-masaya sa Worship Explosion. Sino yung napipilitan lang, di ba, kumanta. Pero ako, nung linggo na yon, deep inside, nagpe-pray ako na, Lord, nawa dumating sa punto sa buhay namin na bawat kanta namin, talagang minimin namin sa'yo. Hindi yung parang, kanta daw, yan tuloy, hindi ako makatulog. Di ba? Parang isa-isa daw kakanta, hindi tuloy ako makatulog. Di ba? Minsan may mga ganun kasi tayong, di ba, yung parang naisip na mindset, lalong-lalo na pag pagod ka galing work, 'di ba? Ay, buti na lang Worship Explosion. Buti na lang tagal ang worship, makakatulog pa ako, makakaidlip ako. Pero hindi ba mas maganda kung i-challenge mo yung sarili mo na ngayon mag-worship ako in Jesus name, by faith lalakas ako. Amen. 'Di ba? Kaso yun nga minsan because of the spirit of religion, naisip natin tulugan ko na lang 'to. Kaya tuloy, may gustong ibaba sa'yo si Lord na mensahe, na blessing, na breakthrough, di ba? Lumalagpas sa'yo. Bakit? Kasi tinutulugan mo. Di ba? Yung supposed to be na-enjoy mo, yung presence ni Lord, nalalagpasan ka rin. Bakit? Kasi nineneglect mo o kaya naman pinapabayaan mo, yung supposed to be responsibility mo, di ba, kay Lord, na dapat pleasure na rin at the same time. Amen? Kasi di ba, minsan nga tayo, ganun ang nangyayari sa atin.
Di ba? Oo, alam natin na lahat ng yan, worship, prayer, Bible reading, obligation yan. Pero para kay Lord. Pero sino rin sa inyo ang nag-iisip na mga Bible reading, praise and worship, mga pagpe-pray, ay privilege din. Na dapat ine-enjoy din. Dapat nagde-delight ka rin. Di ba? Kaya yun yung nawa ay maisip natin. Amen? Kaya pag tinanong ang sarili mo, pag tinanong yung katabi mo, do you still enjoy pa rin the prayer meeting? Do you still enjoy pa rin the praise and worship, the worship explosion? O pagod na pagod ka na sa ginagawa mo? Mamaya, sasabihin ni Jesus kung ano ang solusyon dyan. Okay, sabi nga dyan, we think of witchcraft as demonically infested sin. And it is most certainly that. However, it is important to note that witchcraft begins not as a sin of the spirit, but as a sin of the flesh. And religion is very appealing to our flesh. Bakit? Kasi napiplease niyan yung flesh. Nasasatisfy niyan. Di ba? Kaya minsan, pag kunwari, yung nangyaring nung nakaraan, parang na-feel mo na naman ngayon, parang minsan, very appealing yan sa flesh na akala mo, yun na yun. Diba? Pero, basta, mamaya, and sabi nga dito, a religious spirit is the leaven of the Pharisees and Sadducees. Sabi yan sa Matthew 16:6, of which the Lord warned His disciples to beware. Actually, sinasabi na umiwas tayo dyan, sabi ni Jesus, di ba? And when a religious spirit is influencing us, we replace religious activity for the power of the Holy Spirit in our lives. And sabi nga, in fact, the religious spirit is Satan's answer for the Holy Spirit. Alam nyo, yung spirit of religion, yan ang dapat nating iwasan. Bakit? Kasi yan ang counterfeit ng kaaway, ng demonyo. Kasi minsan, akala mo, napupuspos ka, yung pala, flesh mo lang. Yung kumbaga parang, kaya nga, pag nakinig kayo ng mga malalalim na message ni Benny Hinn, yung sermon niya noon pa, kailan mo daw mararamdaman o malalaman kung nasa spirit world ka na, tsaka nasa most holy place ka na. Kapag dumating daw yung punto na hindi ka na maingay, pero hindi natutulog, ha? Yan. Kapag ikaw ay nasa most holy place ka na, ang common na mapapansin mo sa sarili mo, yung parang, yung mga luha na pumapatak sa mata mo, yun ay pala yung prayer mo. And at the same time, yung wala ng words enough para sambahin ang Panginoon. And at the same time, hindi na ikaw ng ikaw ng ikaw, kundi ikaw at ikaw at ikaw. Di ba? Yung as in, masasabi mo daw na worship yung ginawa mo pag it's all about Him na. Hindi na sa pangangailangan mo, hindi na sa drama mo, hindi na sa kwento ng buhay mo today, di ba? Kundi, si Lord na. And sabi nga, the religious spirit so closely mimics the Holy Spirit that many sincere believers think the Holy Spirit is leading them, when in fact, it is really a religious spirit. Minsan, ewan ko kung naintindihan nyo agad yung mga sinasabi ni David Hernandez, na minsan, parang ang nararamdaman natin at nararanasan, hype lang pala. Yung hype of emotion, di ba? Na dahil ang lakas, di ba? Dahil ang lakas ng ganito, ganyan, ang lakas ng palakpakan. Minsan, na-hype pala tayo. Pero dapat nga daw, ma-distinguish natin kung ano yung move of the Holy Spirit dun sa flesh. May mga banda nga daw na parang akala nila napupuspos daw sila ng Holy Spirit. Yung pala, palakpak lang daw yun ng mga tao, di ba? Dun sa performance na ginawa nila. Pero yun nga, kailangan dumating daw tayo sa punto na sobrang lalim ng worship natin na it's all about Him na. And sabi nga, religion allows us to stay in control. Therefore, it feels safe to our flesh because it tells us what to do externally and when we do it. Our conscience is deceived by feelings of doing right. This replaces the inner peace of the Holy Spirit that comes from being right relationship with the Lord. Kaya minsan, di ba, parang kailangan i-check din natin yung ganun Yung parang, hindi, okay na kasi nakakanta naman na kami. 2 sa praise, 2 sa worship. Tapos
Thanks naman ako. Okay na yun. Pero dapat daw, inaalam natin kung nagiging tama ba yung ating relasyon sa Diyos. Kaya nga, ang totoo na na-encounter si Jesus sa prayer meeting, yung tayo niya, bago na siya. Hindi yung halimbawa, iyak-iyak ka dyan, na-hype ka ng feelings ng worship. Diba? You surrender all to the Lord. Pero pag tayo mo, sinabi mo ulit, ay hindi, kami pa rin. Diba? Ay hindi, gagawin ko pa rin to. Diba? Ay hindi, mandadaya pa rin ako. Ganun yon. Na kaya nga, ang pinaka-testing sa atin ng Panginoon, hindi dun sa mismong nararamdaman natin yung power ng presence niya. Ang testing sa atin ng Panginoon, once na umuwi ka na ng bahay, nung sinurrender mo yung sarili mo ng prayer meeting, ganun pa rin ba pag dumating ka sa bahay nyo? Diba? So, ganun pala. Ang tunay na naranasan ang presensya ng Panginoon, nagbago ang buhay. Kaya minsan may mga nagtanong sa akin yan, na Pastor, ba't ganun? Umiyak naman ako sa prayer meeting, pero nag-struggle pa rin ako dito sa kasalanan kong to. Diba? Kaya kailangan mo talaga nabantayan ang sarili mo. Kailangan mong i-work out na dapat na-experience mo si Lord daily, every moment of your life. Amen? Ika nga ni Benihin, iba daw yung anointing on you, tsaka anointing in you. Diba? Dapat, hindi lang daw natin matanggap yung anointing on you. Bakit? Kasi pag anointing on you, yan yung makakagawa ka daw ng mga miracles. Si Judas yon, anointing on you. Na parang yung parang nalagyan lang ng anointing bigla, kaya pero in his private life, gusto niya pala, di ba, ipagbenta si Jesus. Kaya doon mahalaga yung anointing in you. Na hindi ka lang pinahiran sa labas, dapat pahiran din yung loob mo. Naintindihan? Medyo deep yun ha. Dapat pahiran yung loob mo. Nang sa gayon, yung karakter madamay. Kasi outside, madaling tawag doon, basta pekein, i-perform yan. Pero inside, ano kaya yung nangyayari? That's why, yun nga yung sabi ni Benihin na, beware, di ba? Mag-ingat. Bakit? Kasi ayaw natin nasabihan tayo ng Panginoon na, yun nga, yung parang, Lord, di ba, kami nag-cast out ng nagpagaling kami in your name, di ba? Tapos sasabihin lang ni Lord, depart from me, you doers of iniquity. Kasi dapat, maranasan talaga natin yung personal. Kaya nga sabi ni Benihin, yung pinaka-precious moment talaga nila ni Holy Spirit, hindi yung nasa harapan siya ni Catherine Kuhlman, kundi nung umuwi siya. Doon niya nabuo yung Good Morning, Holy Spirit. Kasi after nun, nung na-challenge siya sa buhay ni Catherine Kuhlman, na bakit ganun? Sabihin lang nitong babae na to na move Holy Spirit. Sumusunod yung Holy Spirit sa kanya. Best friend niya talaga yung Holy Spirit. Diba? Kaya pag uwi niya ng bahay, na-challenge siya. Holy Spirit, gusto ko rin nung friendship na kagaya nung ginawa mo kay Catherine Kuhlman. O dun, magmula nun, talagang masasabi niya, naging magkaibigan talaga sila ng Holy Spirit. Kaya nga, di ba, sabi ni Robert Slardon, kung may nakasambot daw nung anointing ni Catherine Kuhlman, si Benihin daw yun, di ba? Hindi lang yun white suit, di ba? Kundi talagang yung anointing ang natanggap niya. Kasi nga, talagang finrend niya si Holy Spirit. Amen? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, sana naunawaan mo. Ayan. And sabi nga dito, we become focused on doing instead of being Spirit-led. Doing replaces our relationship with God. We no longer are abiding in Christ, nor can we walk in love. The ultimate goal of the religious spirit is to cut us off from a real and vital relationship with the Lord Himself. So nakakapandaya siya. Kasi ang gusto niyang gawin sa'yo, ma-deceive ka. Na ito ang totoo, tapos yung presence ni Lord, okay na yon, pabayaan mo na yon. And sabi nga, religion allures us with the false promise that we can be spiritual. But in the end, it leaves you tired and burned out. Diba? Ito nga yan. Kaya nga, sabi noon sa amin, ni Ate Beck, paano mo daw na malalaman kung nakarating ka daw sa presence ni Lord? Kapag pumasok ka daw doon ng pagod na pagod, burn out, pero lumabas ka ng refresh na refresh. Renewed na renewed. Amen?
Kaya alam nyo, every prayer meeting, lalong-lalo na galing pa kayo sa school, sa work, lagi nyong i-desire yun. Na Lord, uuwi pa ako sa amin. Sasalubungin ko pa yung asawa ko, yung anak ko. Kailangan may bagong energy ako para sa kanila. Kaya itong prayer meeting, magpaparecharge ako sa'yo. Amen? Ganun dapat. Diba? Lord, may exam kami bukas. Kaya dapat itong prayer meeting na to, ma-recharge ako. Diba? Ma-charge ako ng spirit mo, magkatagpo tayo. And alam niyo, when you have the spirit of expectation, mag-expect ka, talagang i-honor ni Lord yung faith mo. Amen? Kaya lalabas ka, hindi ka na burn out. Kaya mo nang di ba? May mga ganun kami sinasabi, di ba? Grabe si Lord, kaya ko ulit magpastor ng 1 year. Di ba? Yung parang napoprolong ulit. Di ba? Yung yung buhay mo because of God's presence, di ba? Kaya yon. And sabi nga, anytime I start, si Jonas Clark kasi to, anytime I start giving in to the temptation of being in control and playing it safe, it is not long before my spiritual life and ministry start feeling, watch to these words, ha? Sabi dyan, no? Stagnant, lifeless, and burdensome. Nalalaman niya daw na kapag nandun na siya sa parang spirit ng religion, kapag yung ginagawa niya or nafe-feel niya, parang na daw siyang stagnant, walang nangyayari sa buhay niya, lifeless, walang buhay, di ba? Yung parang sinasabi ng mga, sabi, basta kung kayo, nasa henerasyon kayo ngayon, talagang yung magugulat ka sa mga term. Kasi nung nakaraan, nagtanungan kami sa care group, yung i-describe mo kung ano ka, anong klaseng tao ka. Ako po, maganda, pogi, ganyan-ganyan, tsaka nonchalant. Sabi ko, anong nonchalant? Diba? Yung pala, term daw yun ngayon ng walang pake. Diba? Parang sa isip ko, nonchalant, chalandi lang alam natin noon. Diba? Tsaka yung nonchalant, chalalant, boom, boom, boom. Diba? Yun lang yung alam natin, diba? Pero ngayon, ang dami nilang mga term na nonchalant. Yung parang iniisip ko, parang ganun yung lifeless. Di ba? Yung nonchalant, yung parang, Amen! Di ba? Yung talagang lifeless na lifeless. Yun nga yung sinasabi ng mga high school, nonchalant sila. Pero yun nga, hindi maganda yun. Kasi bakit? 2024, oo, term yan, nonchalant. 2025, tingnan nyo, pag lumalayan, ano ang term yan? Zombie na. Di ba? Kasi hindi lang poker face, hindi lang nonchalant o lifeless, wala, zombie na. Ibig sabihin, walking dead. Di ba? Kaya yun ang iwasan natin. Pero kung gusto nyo ng buhay, Holy Spirit ang sagot. Amen? Kaya yung mga Kristiyano, hindi nonchalant yan, ha? Pag sinabing Amen, Amen! Di ba? Talagang kaya nga, manood kayo minsan, hindi lang dapat pastor ang mga nanonood ng preaching. Sila Doug Hayward Mills, kapag nagpipreach yun, may mga negro pa na tumatayo sa yes, amen, 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 pastor, amen. Di ba? Sana may ganun din dito, di ba? Yung mga negro dito tumatayo. Di ba? Amen. Di ba? Yung parang, pag may message na powerful, di ba? Amen ba? God will provide. Amen, amen. Tumatayo yung mga negro. Di ba? Pero syempre, tumatayo din yung mga pogi daw. Di ba? Kaya dapat, mga kapatid, ayan, yan ang patayin natin na espiritu ngayon. Yung mga pagiging lifeless, di ba? Yung mga ganong mga feeling nila. Kaya yun, basta sa care group, ituro nyo yun, ha? Di ba? Parang, pa sila parang feeling ko, proud pa sila na may alam silang ganon na term, di ba? Tapos meron pa doon, nonchalant daw siya, pero OA. Pwede ba yun? Nonchalant na OA? Di ba? Kaya yan. And also, burdensome. Ayan, yung parang bigat na bigat ka na. Ayan, may spirit of religion yan. Di ba? Yung parang, uy, tamboring ka. Sige po. Oh, outreach ka. Sige po. Di ba? Parang bigat na bigat sa lahat. Okay? Kahit yung mga pagbibigay natin, pag-share natin, kung nabibigatan ka na dyan, ibig sabihin, religion na yan. Okay? And again, I am not, kumbaga parang exempted. Naramdaman ko yan. Yung sabi ko nga sa inyo, di ba, na minsan, parang ayokong tumayo, linggong-linggo. Pero I have to remind myself, ikaw ang pastor. Di ba? Kasi yun nga, dumadating din sa atin na minsan nakakaranas tayo, parang religion na lang yung ginagawa natin. Pero ngayong gabi na to, i-rebuke natin yan. Mananalo tayo against dyan. Amen?
Amen. Kayo ay magiging buhay na Kristiyano. Amen. Amen. Amen, di ba? Kaya yun. And sabi nga dito, I am deceived into thinking that the things of the Spirit are heavy and intense, and I start acting and ministering from heaviness instead of the heavenly. I stop serving the Lord with gladness. O sino nakaranas sa inyo yan? Yung instead na heavenly yung pagmi-minister mo, heaviness ang nararamdaman mo, di ba? And sabi niya, naranasan niya rin daw yon. I stop serving the Lord with gladness. Di ba? Yung ginagawa niya naman ministry niya, pero wala ng gladness. And mahirap yon. Di ba? Kasi pagod ka lang after nun. Kaya ano ang solusyon? Ito na. Ano ang solusyon na Jesus dyan? Matthew 11:28-30. Sa NIV version, ganito yan. Come to me, all you who are weary and burdened. I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Ngayon, tiningnan ko sa Tagalog. Ano ang ibig sabihin ni Jesus dito sa Tagalog? Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan. Yung parang kung babasahin mo, parang may problema. Tapos, at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Dahil mabait ako at mababang loob, makakapagpahinga kayo. Dahil madaling sundin ng aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Ngayon, tiningnan ko sa The Message Bible. Ito palang ibig sabihin ni Jesus dyan. Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me, and you will recover your life. I'll show you how to take a real rest. 29, sabi, walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Grabe, no? Amen. Sabi, keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Diba? So nakita nyo, religion pala yung sinasabi ni Jesus doon sa Matthew 11:28-30. Kasi alam nyo, ang religion talaga, hindi napapansin ng mga Kristiyano, burdensome yan, nakaka-burden yan kapag religion na lang ang pinapairal mo. Pero kapag natuto ka kay Jesus, di ba? Pag natuto ka sa Kanya, kinuha mo yung ano niya, ang tawag doon, yung yoke niya, tingnan mo, gagaan ang pakiramdam nyo. And alam mo nyo, si Jesus, hindi kayo makakakita sa pagmiministeryo niya na napipilitan lang siya. O kaya burdensome siya, di ba? O may burden siyang dinadala. Every time na nakikita nyo si Jesus na nagmi-minister, may love, di ba? Nakaakibat, may love na kasama, may passion. Di ba? At dapat, ganun din tayong lahat. Amen? Amen. Di ba? Na every time na tutugtog ka, may passion. Every time na magtatamborin ka, may love. Every time na magtuturo ka, kitang-kita. Di ba? Yung pagmamahal ng Panginoon. Okay? So, gusto nyo ba yung ganon? Amen. Amen. Di ba? So, kaya dapat, matuto tayo kay Jesus. So, ito, mabilis lang to. 25 kasi to, ay 24. Ano-ano daw yung mga signs na may religious spirit ang isang tao? Kay Rick Joyner to. Una, will often see as his primary mission the tearing down of what he believes is wrong. Ang best example siguro nito ay si Paul. Meron siyang spirit of religion. Ngayon, ang gusto niya is ma-tear down lahat ng alam niyang mali. Kaso, hindi niya alam, mas mali siya. Diba? So, ganun pala yung mga may religious spirit. Pangalawa, will be unable to take rebuke, especially from those he may judge to be less spiritual than himself. Dito, mag-ingat kayo ha, lalong-lalo na ang mga tumatanda. Na parang pag feeling mo, bata yung nag-rebuke sa'yo, o kaya naman parang feeling mo mas less spiritual siya, ayaw mong tumanggap ng rebuke. So, meaning to say, may religious spirit ang tao na yon. Okay? Pero malalaman mo kung tama ang pamumuhay mo kung nag-a-accept ka pa rin ng correction and rebuke. Pangatlo, will have a philosophy that will not listen to men, but only to God. Di ba? Hindi ako makikinig sa mga tao. Sa Diyos lang ako makikinig. Yan. May religious spirit yan.
Tsaka kaya nga tayo, di ba, tinuturo namin yun sa inyo, na wag natin masyadong i-overemphasize yung, Shay, sabi sa akin ni Lord, pakasalan daw kita. Di ba? Tapos, Juliet, sabi sa akin ni Lord. Di ba? Yung parang, yung sabi daw ni Lord. Sabi pala ni Lord, bahala ka sa buhay mo. Sabi ni Lord pala yun Di ba? Yung parang, hindi ako maniniwala sa inyo. Di ba? Kay Lord lang. Di ba? Parang dumating na lahat ng mga, di ba? Mga preacher from ibang bansa. Wala kang pinaniwalaan. Di ba? So, ang tawag doon ay may religious spirit. Number 4, will be inclined to see more of what is wrong with other people, other churches, etc. than what is right, than what is right with them. Ito, medyo kailangan natin tong i-rebuke. Meron ng religious spirit daw ang isang tao kapag ang nakikita niya lang sa mga tao ay yung mga mali. Yung uupo lang siya dyan, tapos titingnan niya lahat ng mali. Ay, nagkamali ng basa yung scripture reader. Oy, mali ang pasok nung song leader, di makasabay. Naku, mali ang hampas ni Gab. Di ba? Lahat na lang ng mali, tinitignan. Ang tawag doon ay religious spirit na. Yung parang kapal yung kilay ni Jess ngayon. Parang ganun. Lahat, kahit kilay, pinapakilaman. Di ba? So, may religious spirit. Yun, okay? Then what is right with them? And syempre, malalaman mo naman na tama ka pa rin kapag naman may nakikita ka pa rin. Ito, kahit ganito to, nakakatuwa pa rin siya, nakaka-bless pa rin siya. Okay? Number 5, will be subject to an overwhelming guilt that he can never measure up to the Lord's standards. Ako, personally, naranasan ko rin yan. Yung parang, hindi ako pray ng 3 oras. Parang ang sama-sama ko na baka hindi ako ma-rapture. Diba? Pero ang pagbabalanse doon, di ba, yung sabi nga ni Bishop, kung grace ang nagligtas sa'yo, grace din ang magra-rapture sa'yo, umasa ka sa grace niya. Kasi pag umasa ka sa performance mo at bukas kinalimutan mo yung 3 hours na prayer mo, wala nga. Di ba? Pero ang grace is grace kasi. So, spirit of religion din yon. Pero again, parang don't use it as license para hindi na mag-pray. Ay, mahal pala ako ni Lord Pagbabalanse naman, itong sinasabi natin. Pang-anim, karaniwang nararanasan to, uso sa amin to noon, sa mission house. Yung pasahan, Vince, ikaw muna song lead. Hindi ako nakapag 1 hour na prayer ako rin 1 minute nga lang ako Kaya ang ending, walang magsasong lead. Kasi wala naman talagang karapat dapat. Di ba? Parang naasar sa amin si Pastor Mon. Hanggang kailan kayong ganyan, ha? Magtuturang kayo sa song lead kami nila Diyos. Hindi kasi ganyan. Yung pala, religious spirit yung ganun. Di ba? Na akala mo parang ikaw yung pupuspo sa mga tao. Akala mo, kagaya ng sinasabi ni Rachel kanina, akala mo ikaw magpapagaling. Di ba? Di ba may kwento ng ganyan si Daniel Colenda? Yung nag-crusade siya sa Africa. Then nagulat kasi siya, nakatulog siya. Magko-crusade, nagulat siya, may gumigising na kasi, Daniel, magpe-preach ka na. Parang inisip niya, shucks, nakatulog ako, hindi man ako nakapag-pray. Pero alam niyo, ang sabi niya sa Panginoon, Lord, sorry, nakatulog ako. Pero Lord, ikaw na bahala. Have it your way. Take over na. Alam niyo, nung tumungtong siya sa platform, di ba? Nung pinangaral niya lang yung blood ni Jesus, I'm healed! Sabi nung isa, I'm healed! Sabi nung pangalawa, I'm healed! Ang daming gumaling. Bakit? Kasi si Lord ang nagpapagaling, hindi ikaw. Sabi yung mga sa katabi mo, hindi ikaw. Di ba? Kaya may mga pagkakataong gano'n, yung parang feeling mo, ay, hindi ako dapat. Ikaw, di ba? Pag mga gano'n, yan, religious spirit yon. Pang-anim, will keep score on his spiritual life. Ay, ito, dagdag point siguro ko nito ngayon. Nagpunas ako ng uhog ng bata Plus 3 points ako nito sa langit. Yan. So, spirit of religion yan. Di ba? Ngayon, nauuso yan, di ba? Yung sa Facebook, oy, +1 to sa langit. Di ba? Plus points sa langit. Ay, akala naman natin, ganon. So, mali pa rin yun. Number 7, will believe that he has been appointed to fix everyone else. Ito rin, may ganyan din akong pagkakamali noon. Yung akala ko, kunwari 100 kayo dito, akala ko, ako mag-aayos ng buhay nyo. Diba? Hindi pala ganon. Diba? Kaya may isang beses talaga, nag-resign na ako dyan. Siguro, prayer marathon yun or prayer meeting. Sabi ko, Lord, I resign. Nagre-resign na ako dun sa paniniwala na ako yung magbabago ng tao, ako yung magbabago ng puso nila, ikaw pala talaga.
Di ba? Kaya magmula noon, talagang yung parang medyo nadagdagan yung strand ng hair ko. Pero medyo yung kilay ko lumalago na ng konti, di ba? Kasi the more na yung parang Juliet, parang ayaw mo maniwala. Kasabay ko si Faith ng buhok. Magkakaroon ng buhok. Kaya maniwala ka lang. 'Di ba? Pag Juliet, pag humaba ang buhok ko, hindi kita papansinin. Ayan, 'di ba? So, ganun kumbaga parang dapat wag tayong maniwala na lahat na lang ng tao, tayo yung magpipix ng problema, 'di ba? Asahan natin, 'di ba, ang Panginoon. Kunwari sa mga light group nyo, Pastor, suko na ako sa light group kong to. 10 taon. 10 years na tayo, Pastor, di ba? 10 years ko na rin tinitiis to. Di ba? Pero yun nga, isipin mo maigi, hindi ikaw ang magbabago. Parang lakas na, may araw din yung mga yan. Diba? Diba? Kumbaga parang, basta may mga araw din. Ako nakita ko nga, di ba, yun ang tinetestimony ko ng mga nakaraan. Sabi ko, yung mga YA namin, yung mga YA natin dito, may mga kanya-kanya din talaga sila ngayon na natututunan. And parang as I observe, talagang masasabi ko talaga nagmamature sila, nag-grow sila. And hindi ko kailangan ipilit yon sa kanila palagi, di ba? Na dapat ganyan kayo. They learn it themselves, di ba? Parang natutunan nila yon sa sarili nilang pag-aaral, sa Panginoon, na nangungusap din siya. Kasi mahal tayo ng Diyos eh. Kaya babaguhin niya tayo. And kung kinakailangan, i-correct niya tayo, re-rebuke niya tayo, didisiplinahin niya tayo in order for us na maging kagaya niya, maging kawangis niya. Amen ba yon? Good news ba yon? Amen, amen. Isang tayo nga dyan. Amen, amen. Diba? Ayan. Okay, so nabubuhay na tayo unti-unti. Praise God. Diba? Kaya dapat tandaan natin, ayun, hindi tayo nag-aayos ng buhay ng iba. Okay, number 8. Will have a leadership style which is bossy, overbearing, and intolerant of the weakness or failure of others. Di ba? May religious spirit ang isang tao kapag bossy siya. Hindi, ganito dapat. Ganito ang line-up natin. Ganito ang kulay ng damit natin. Ganito ang mga buhok natin, nakapusod lahat. Di ba? Pusoy, pusod. Pusod. Tusod. Pusod. Pusod. hindi ko alam yun eh. Ayun, di ba? May mga religious spirit. Yung mga ganon. Yung parang gusto nila, sila ang yung hindi ka nila tatanungin, o sa tingin mo, anong dapat ganito? Yan, may religious spirit yon. Yung gusto niya, siya ang masusunod. And hindi siya considerate sa mga weakness or failure of others. Na-late ka ngayon, DA ka, 3 buwan. Di ba? Hindi man lang tanungan, bakit? Pastor, may nagparada doon, naipit kami. Diba? O ganun, yung parang i-consider mo rin. Kaya tayo nga dito, diba, pinapractice natin yan. Bago natin anuhin ang isang tao, tingnan muna natin, anong dahilan? Anong ganyan-ganyan? Sige, kung valid naman, okay, sige. Diba? Pero kapag kailangan talaga na disiplinahin, yan, nag-undergo sa discipline. Pero yun nga, hindi tayo intolerant sa weakness and failure of others. Kasi tayo rin, minsan, di ba, nagkakamali rin tayo. Hindi tayo perfect. And then number 9, will have a sense that he or she is closer to God than other people or that his life or ministry is more pleasing to him. Di ba? Ako, mas spiritual ako kay Poby. Ako, prayer meeting, prayer marathon, Sabado, nandiyan ako lagi. Yan, Sunday lang. Di ba? So, spirit of religion yan. Yung parang feeling mo, mas spiritual ka kaysa sa iba. Mas napiplease sa'yo si Lord kaysa sa iba. And I'm here to tell you, na alam nyo ba, si Lord napiplease lang sa atin because of Jesus Christ. Dahil sa ginawa lang ni Jesus, hindi dahil sa'yo. Di ba? Pero may mga reward nga tayo. Di ba? Pagdating natin ng langit. Pero again, lahat ng yon invalid kung wala si Jesus. Naintindihan? Amen. Number 10, will take pride in his spiritual maturity and discipline, especially as compared to others. Yan, yung parang pinagyayabang mo. 7 chapters a day ako, Mira. Ikaw, 3 lang. Diba? Yung mga ganun, parang kinukumpara mo yung spiritual maturity mo sa iba. Diba? And ka doon, proud ka doon. Diba? So, yun yung mga may spirit ng religion. 11, will have the belief that he or she is on the cutting edge
of what God is doing. Sa madaling salita, iniisip niya, napaka-importante niya. Di ba? Ay, hindi magsisimula yan hanggat wala ako. Ay, hindi magtutuloy yan hanggat wala ako. Di ba? So, spirit ng religion. 12, will have a mechanical prayer life. Sabi nga ni Benihin, kapag daw ganyan, mag-play ka na lang, i-record mo na lang prayer mo. Tapos i-play mo na lang kada morning. Di ba? Aba, Ginoong Maria, play mo ulit bukas. Di ba? Kasi pag mechanical prayer, religion yan. Di ba? Yung pinag-pray mo kahapon, ganun pa rin nga. Yung as in, talagang method kung method, ganyan. Okay? Kaya nga tayo dito, ang sinasabi natin, pag magpe-pray ka, oo, may faith confession tayo, faith declaration na binabasa, pero mag-pray ka rin ng sarili mo. Diba? Amen? Yung mag-pray ka, ano ba talagang kailangan ng nanay mo, ng tatay mo ngayon, ng asawa mo? Pag-pray mo yan. Diba? Kasi hindi naman pwede, yung prayer ni Olokoya, yun din ang prayer mo sa asawa mo. Diba? So, may iba tayong mga prayer request. Okay? Amen. Number 13, will do things in order to be noticed by men. Ay, andyan na sila pastor. Oh, maglampas kayo. Diba? Yun yung parang gagawa ka lang para mapansin ng iba. Diba? Uy, andyan yung crush mo. Kuya Miko, paturo nga. Diba? Kasi andyan yung crush. Diba? So, ayan ay spirit ng religion. Next naman, will be overly repulsed by emotionalism. Ito naman, may religious spirit ang isang taong ayaw sa emotionalism. Yung, ay, yan na naman siya. Iyak-iyak na naman. Magbilang tayo. 1, 2, 3. Iyak yan. Tawa siya ng malakas. Alam niya siya yun. Hindi, joke lang. Di ba? Yung parang ayaw niya sa mga umiiyak. Di ba? Parang pag ganon, may spirit of religion yon. Yung parang, drama-drama. Iyak na naman to. Oh, yan si Ina, iyak na naman niya. 1, 2, 3. Okay. parang nagpupustahan pa tayo. Parang ganon. Okay. Tapos ito pa. Nakakashock. Number 15 kasi, will use emotionalism as a substitute for the work of the Holy Spirit. Pag sa iba, ayaw niya ng emotionalism. Pero siya mismo, ginagamit niya. Di ba? Para bilang substitute ng work of the Holy Spirit. Yung parang iyak-iyak din siya. Di ba? Pag sa iba, ayaw niya umiiyak-iyak. Pero pag siya, gusto niya, di ba? Mga ganun. Spirit of, religion yon. And minsan, may tanong ako sa inyo. Sino nakakaranas sa inyo na ang nararamdaman nyo, parang pag hindi ka umiyak, hindi ka puspos. So, maling konsepto din yun. Maling pag-iisip yun. Shucks, hindi ako naiyak ngayong prayer marathon. Hindi ako napuspos, ha. 'Di ba? Minsan alam niyo, may iba't iba na dating ang Holy Spirit. May parang bibigyan kanya ng laughter, may joy of the Holy Ghost. Meron talaga iiyak ka kasi pinapasurrender niya sa iyo yung dapat mong i-surrender, 'di ba? Naintindihan niyo? Pero hindi most of the time iiyak ka. 'Di ba? Yung talagang i-schedule mo, yan na. Spirit wings na yung kanta, iyak na ako. 'Di ba? Parang pataas, iyak na ako. 'Di ba? Tapos pag hindi, yun nga, yung parang din. Sa mga song leader din natin, hindi porket malakas yung palakpak, yan, kumbaga parang spirit-led yan, spirit-filled. Hindi rin pag mahina yung palakpak, wag kang umasa sa ganon. Ako naisip ko yon, parang isa yun sa mga tinuro sa akin ng Panginoon. Yung parang pag konti, madi-discourage ka na. Pag marami, talagang encourage ka, hindi. Ang faithfulness daw doon, whether konti o marami, same. Ang ipepresent mo sa kanila, ganado pa rin. Di ba? Yung pagpe-preach mo ng 3, ganun din sa pagpe-preach mo sa Araneta. Amen? Amen. Di ba? Kasi para maiwasan yung spirit of religion. Di ba? So, hindi tayo nagre-rely sa mga ganun. Di ba? Parang pag pinag-pray mo itong sa mga ate at kuya, di ba? Pag pinagpe-pray mo tong light group mo, ba't ganun? Hindi siya tumutumba. Hindi siya umiiyak, di ba? Siguro hindi tinouch ng Panginoon to. Hindi, bakit? Kasi ang pag-touch ng Panginoon, sa loob-loob yan. Hindi yan umiyak. Tapos hindi yan natumba, pero magta-tights pala. Di ba? Hindi yan umiyak, hindi natumba, pero mag-outreach pala. Di ba? Isa pala sa susuporta sa'yo, sasama sa'yo. Ganun yun. Huwag ka laging, parang tumingin outward. Tumingin ka inward, inside, inward. Oo, sa loob. 'Di ba? Naintindihan?
Oh, yan na tinuturuan tayo ni Lord. Kaya nga, 'di ba, yung panaginip ni Catherine Coleman, 'yun ang ibig sabihin noon. 'Di ba, na may tatlong lalaki ang nananalangin. Yung isa, anong ginawa ni Jesus? Niyakap. Yung isa, tinatch. Yung isa, nilagpasan lang. Ang tinanong ni Catherine Coleman, ano ibig sabihin ng Lord? Kasi yung isa, may, ano nga ba? Ano nga yan, Shell? May pangangailangan. Yan. Tapos yung isa, ano nga ba yun? Ha? Yan, parang Tapos yung pangatlo, nilagpasan niya lang, kasi ano ibig sabihin nun? Strong kasi. Ngayon, ang lesson daw doon, dapat dumating tayo sa punto na hindi na tayo nagre-rely sa feelings natin, tsaka sa emotions natin. Di ba? Yung parang kailangan tumindig yung balahibo mo sa tenga, o kaya sa ilong, di ba? Para maniwala kung dumating ang Diyos. Parang ganon. Kasi we trace Him by faith. Naniniwala tayo sa Kanya. Okay? And then next naman, number 16, will be encouraged when His ministry looks better than others. Ayan. So, spirit of religion yon. Kami, nakapag-water baptism kami, sila hindi. Di ba? Parang ganon. Nakapag-outreach kami, sila hindi. Yan. Spirit of religion yun. Parang natutuwa ka pag umaangat ka sa ministry ng iba. So, yun. And then number 17, will glory more in what God has done in the past than in what He is doing in the present. Yan. Spirit of religion din yun. Yung parang masyado mong tinitingnan yung nakaraan. Wherein, kaya namang gumawa ng bago ng Diyos sa kasalukuyan. Naintindihan? Kaya nga hindi tayo tingin ng tingin sa nakaraan. Kasi naniniwala tayo, may bagong gagawin si Lord. Amen? Alam niyo na, na-surprise ako nung linggo. Makwento ko lang ha. Pero yun nga, ipag-pray natin yun. Kasi di ba may kasama si John Paul nung linggo? Yun pala ay Christian na. Tapos it so happen, taga-lamp siya. Doon sa church din ng tita ko. Doon sa lamp kasi, talagang panay gifts ang mga pinapractice doon. Nagpa-prophesy, nagtatangs, tas may nag-i-interpret. Then, nung nakaraan, kasi wala na yung church nila sa lamp eh. Nung linggo nga, andun daw siya. Sabi niya, Pastor, alam mo, nagtangs ako ng malakas dito, ganyan. Tapos, parang nagulat ako, kasi nung nagpa-fasting ako, Pastor, nakita ko na tong church nyo. Tapos nung pagdating ko dito, sa isip ko, ay, ito pala yung church na nakita ko sa vision ko. Tapos hindi ko lang alam, kasi ang sinasabi niya, parang gusto niya daw na, ang calling daw sa kanya ng Panginoon, ay tulungan tayo, parang ganon. Tapos biglang parang napaganon ako, nung sinabi niya na yung mga katagang, ito nga yung sabi niya, Pastor, pinapasabi sa akin ni Lord, dito sa church nyo, marami ang umalis mula noon. Pero ang pinapasabi sa iyo ni Lord, marami daw ang dadating na mga bago at sila ang tutulong sa inyo. Sabing ganon. Kaya pag-pray natin, yung mga ganong parang naisip ko, parang nakakaano naman na, yun nga, parang, kasi dito rin, pag-pray din natin tong maigi ha. Kaya, kasi lahat naman kayo, di ba, nasa prayer meeting. When it comes sa evangelism, napapractice natin, di ba? Pagiging evangelist, napapractice natin yan. Revivalist, napapractice natin. Teaching, napapractice natin. Discipleship, napapractice natin. Yung sa, parang evangelism, ganyan. Parang ang pinaka dapat natin na i-practice, ipag-pray, yung prophetic. 'Di ba? Although may mga pailan-ilan, 'di ba? May mga nilalabas ang Panginoon, lalong pag mga nagpa-pastoral prayer nga, 'di ba? May mga ganon. Kaya nga napaiyak 'yun yung nandun sa kasi may mga sinabi daw sa pastoral prayer na umano rin sa kanya. Kaya 'yun, parang pag-pray natin na may mga ganon sa atin, 'di ba? Na magkaroon tayo ng mga prophetic na gifts para, alam niyo yun, yung ma-encourage ang church, ma-edify, di ba? And kung merong parang kailangan currently, masabi talaga. Naintindihan? Pero yun nga, di ba, sabi nga namin sa inyo ni Ate Mer, pag kasi may nagtatangs dito, tapos minsan, nai-interpret mo, huwag kang mahiyang magsalita kasi tongues plus interpretation equals prophecy. Di ba? Kaya, pag nagtatangs, kunwari may nagtatangs, tapos naintindihan mo, sabihin mo, di ba? Huwag kang mag-hesitate, di ba? Sabihin mo. Kasi parang di mo alam, may encourage pala yon. Pero yun nga, syempre, warning din naman,
paano daw malalaman kung ang prophecy ay galing sa Diyos? Kapag nag-encourage, pag nag-edify. Pag galing sa demonyo, yung gloom tsaka doom. Yung parang nananakot, parang ganon. Okay? And then number 18, sabi, will have the tendency to be suspicious of or to oppose new movements or churches, etc. Nangyari ito nung panahon ni Catherine Kuhlman na dahil nasanay na yung mga tao kay Catherine Kuhlman, dumating sila Kenneth Hagin, Word of Faith movement na may mga notepad, kinriticize nila yon, diba? So, pag may mga ganon, yung parang new movement, wag natin iaano kasi spirit of religion yon. And number 19, will have the tendency to reject spiritual manifestations that he or she does not understand. Ito naman nangyari kay Alexander Dowie versus kay Maria Woodworth Ether. Diba? Na dahil hindi naintindihan ni Dowie yung nangyayari sa meeting ni Grandma Ether, diba? Ay kinritik niya na. Diba? Na supposed to be, sabi nga ni Robert Slardon, partner sana yun diba? Yung ministry nila. Kasi ang galing nila, parang ang ganda ng mga spiritual gifts and antenna nila. Parang ganon. Pero yun, pag may mga hindi tayo maintindihan, wag agad natin na i-criticize. Tingnan muna natin, ipacheck muna natin sa Panginoon. Number 20, will overreact to carnality in the church. Kami noon, parang may mga ganyan kaming kasalanan sa church. Yung parang, pag may nakita lang kami, ay, carnal. Parang ngayon, pag naririnig ko yung word na carnal, tapos binabrand mo sa isang tao, parang na-hurt na ako. Parang ganun. Kasi parang ang bilis mo na ma-judge. Di ba? Pag kunwari may nasa-sense ka na carnality sa isang Kristiyano, wag mong sabihin. Sabihin mo sa Panginoon. Di ba? I-intercede mo, ipag-pray mo. And alam nyo, ang discernment, ganun ang function niya. Kaya ka binigyan ng Panginoon ng discernment is to pray. Hindi mo i-chismis, oy, nadidiscern ko si Jess, ganito siya, ganyan. Hindi mo sa tao dapat sabihin, kundi sa Panginoon. Next naman, will overreact to immaturity in the church. Mga immature kayo, mga para kayong mga bata, di ba? Mga ganon. Yan. So, mga spirit of religion din yan. Yung parang, na high blood ako sa inyo, mga sigawan kayo ng sigawan. Di ba? Kaya, ingat din tayo sa mga ganon. Di ba? Number 22, will be overly prone to base evidence of God's approval on manifestations. Ito nga yung mga sign, di ba? Mga humihingi ng mga sign. And then number 23, will be unable to join anything that he does not deem as being perfect or near perfect. Hindi naniniwala. Hindi nakikijoin, di ba? Pag feeling niya, hindi perfect. Number 22, will be overly paranoid of the religious spirit and quick to recognize it in others but not in himself. Ito yung problema sa taong may religious spirit. Napupunan niya yung iba, pero pag kanya na, ayaw na. Di ba? So, naintindihan nyo? Kaya dapat, sagutin nyo, maganda o pangit ang religious spirit? Pangit talaga. Kaya dapat nire-rebuke yan. And iniisip ko nga, kapag ang isang Kristiyano ay may religious spirit, mararapture kaya siya o hindi? Pwede siyang mahirapan, di ba, na marapture. Kaya, yun ay dapat nire-rebuke, nire-renounce natin, at nire-repent. And ito ang mga steps natin, paano na ma-overcome yung mga religious spirit na yan. Number 1, maintain a humble and repentant spirit. Kapag napansin mo na doon sa listahan, meron kang ganon, i-repent mo na. Diba? And si Lord, hindi niya matanggihan ng taong nagre-repent. Pag nag-repent ka talagang pinapatawad ka ng Panginoon. And humble enough, diba, natanggapin na mali ako, mali itong ginagawa ko. Pangalawa, pray always and pray for discernment. So manalangin ka, and at the same time, mag-pray ka ng discernment para malaman mo kung sino ang may mga spiritong ganito o kahit mismong ikaw. Number 3, always be teachable. Sabihin nyo 3 beses, teachable. Yan, yung parang hindi nyo sasabihin, alam ko na yan. Diba? Kasi spirit of religion yon. Be teachable. Kaya nga dito, diba, malalaman nyo kung sino yung may mga spirit of religion pag hindi na nagsa-Sunday school. Diba? Yung parang kasi ang inisip nila, alam ko na yan. Diba? Pero malalaman mo na okay ka pa, ayos pa ang spirito mo kapag teachable ka pa. Kahit sino magturo, naniniwala ka. Diba? Sumusuporta ka. Kaya yon, sabi mo nga sa katabi mo, Sunday school na tayo. Yan. Kaya yon. So parinig sa mga nakikinig diyan sa ating preaching, yan, Sunday school na tayo. Then next naman,
be filled and led by the Holy Spirit. Kasi kapag nalilid ka ng Holy Spirit, naiiwasan mo yung spirit ng religion. Kasi nga, ang Holy Spirit, He is a refreshing and renewal spirit. Number 5, delight yourself in the Lord. Halimbawa ngayon, talagang i-enjoy mo yung prayer meeting. Diba, wag mong i-magnify yung pagod mo, yung antok mo, enjoy mo na nakakasama mo ngayon si Lord. And the number 6, expectation is necessary. Diba? Bakit ka pumunta dito? Kasi nag-expect ka na may gagawin si Lord sa'yo. Meron siyang something new na ibibigay sa'yo. Okay, number 7, live by faith and not by feelings. Yan, again, not by emotion, kundi by faith. Kaya minsan, di ba, sino ang nagsabi nun? Yung kapag hindi niya nararamdaman si Lord, di ba, by feelings, He trace Him by faith. Di ba? So, yun yung gawin natin ngayong gabi. And number 8, teach others what you have learned. Bakit kaya ito panlaban to sa spirit of religion? Kasi kapag keep ka lang ng keep, kuha ka lang ng kuha ng mga natututunan, hindi mo pinapasa sa iba, darating yung time, magiging stagnant ka. Babaho yung mga inimpok mo dyan. Diba? Kaya yan ang pinagkaiba ng Dead Sea. Tsaka ng, Sea of Galilee ba? Or Ayan. Basta yung, kasi, yung isang sea dumadaloy. Ang Dead Sea, nakaimbak lang. Kaya patay. Diba? Pero pag ikaw, may natutunan ako ngayon sa OBS, share ko agad. May natutunan ako sa prayer meeting, share ko agad. Yan ang taong buhay na buhay. Yan ang Kristiyanong, talagang may life. Diba? And yun nga, yung makikita mo na talagang walang spirit of religion pag may concern pa sa iba. Amen? Naintindihan? Okay, so ngayong gabi na to, ipag-pray natin na mawala ito sa buhay natin, maging sa mga Kristiyan.